10 taon ng bulag na pagmamahal, mauuwi lang pala sa isang tuso at malupit na pagkakanulo. Sa gitna ng ating anibersaryo, ibinandera mo ang iyong kabit at ang bunga ng inyong pagtataksil sa harap ng maraming tao. Inakala ninyong tapos na ako ang kawawa. Ngunit dito palang magsisimula ang aking muling pagsilang. Sino ngayon ang mawawalan ng lahat? Handa na ba kayong harapin ang lupit ng isang babaeng wala nang ititira sa inyo? Ngayon, sisiguraduhin kong bawat patak ng luha ko ay babayaran ninyo ng buo. Hindi na kailangan pang magtagal ni Alba, Rito Damian. Isang pirma lang niya sa transfer of rights na ito. Mapupunta na sa atin ang buong hasyenda. Masyado siyang kampante sa pagsasama ninyo, kaya hindi niya mapapansin ang mga dokumentong isinasingit mo sa mga papeles ng negosyo. Naririnig ko ang boses ni Luna mula sa kabilang panig ng nakapinid na pinto ng aming silidaklatan. Ang boses na yon na dati-rati ay tila musika sa aking pandinig. Dahil itinuring ko siyang parang tunay na kapatid, ngayon ay tila isang matalim na patalim na unti-unting humihiwa sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng pasilyo, suot ang aking pinakamagandang damit para sa aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang mamahaling relo. Ang regalong pinag-ipunan ko ng ilang buwan upang maipakita sa aking asawa kung gaano ko pinahahalagahan ang bawat segundong magkasama kami. Ngunit ang bawat segundong yon ay tila ba naging abo sa isang iglap. Habang nilalasap ko ang bango ng chicken adobo na niluto ko sa kusina, ang paboritong putahe ni Damian na mabusisi kong inihanda ng may pagmamahal, ay naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang mga kamay kong ito na puno ng maliliit na pilat mula sa pagtatrabaho sa bukid at sa pag-aasikaso ng ating tahanan. Ang mga kamay na humahaplos sa kanyang noo tuwing siya ay pagod ay nanginginig na ngayon sa hindi maipaliwanag na pighati. Huwag kang mainipin, Luna. Alam mong kailangan nating maging maingat. Matalino si Alba pagdating sa mga numero, pero bulag siya pagdating sa akin. Mahal na mahal niya ako, kaya kahit anong isubo ko sa kanya, lulunukin niya ng walang pag-aalinlangan. Akala niya talaga ay para sa expansion ng export business natin ang mga perang inilalabas ko. Hindi niya alam na lahat ng yon ay napupunta na sa pangalan mo. Sagot ni Damian. Ang tawa niya ay mababa at puno ng panunuya. Isang tunog na kailanman ay hindi ko inakalang magmumula sa lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa aking puso. Pinipigilan ang bawat daloy ng hangin. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko pagtulog upang siguraduhing maayos ang ating pananalapi. Ang lahat ng yun ay ginamit lamang nila laban sa akin. Niloloko ako ng asawa ko sa loob mismo ng aming pamamahay. Kasama ang babaeng ako mismo ang nagpaaral at nagbigay ng marangyang buhay. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Ang susunod na mga salita ni Luna ang tuluyang nagpabagsak sa natitirang kuta ng aking katatagan. Actually, I don't care about the money anymore, Hon. What matters is our baby. 2 months na, Damian. Sa wakas, magkakaroon ka na ng tagapagmana. Something that Alba could never give you in 10 years of being a wife. Isang baog na asawa na puro trabaho lang ang alam. Hindi ba siya nagsasawa sa mukha niya sa salamin? Nabitawan ko ang hawak kong kahon. Ang maliit na bagay na yon ay tumama sa makapal na karpet nang walang anumang ingay, ngunit sa loob ng aking isipan, ang tunog ng pagkabasag nito ay mas malakas pa sa anumang kulog sa gitna ng bagyo. Nanlambot ang aking mga tuhod at napakapit ako sa dingding upang hindi tuluyang mabuwal. Baog. Iyan ang salitang paulit-ulit na ibinabato sa akin ni Damian sa tuwing nag-aaway kami. Ang kasalanang ipinapasan niya sa akin sa loob ng isang dekada. Tinanggap ko ang lahat ng sisi. Uminom ako ng lahat ng gamot, nagpatingin sa lahat ng doktor,
at nanalangin sa bawat altar, habang siya ay nananatiling malinis at walang bahid ng pagkakamali sa paningin ng lahat. Sa loob ng silid, narinig ko ang mahina at malambing na halinghing ni Luna. Kasunod ang mga salitang puno ng pagmamalaki ni Damian. Ito ang pinakamagandang gift na natanggap ko, Luna. Don't worry. Pagkatapos ng party na ito, gagawa ako ng paraan para mapabilis ang divorce. I cannot wait to start a real family with you. Tumingala ako sa kisame, sinusubukang pigilan ang mga luhang nais ko mawala sa aking mga mata. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging pisikal na hapdi na bumabalot sa aking buong katawan. Ngunit sa gitna ng malupit na katotohanan ito, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking kaluluwa. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init sa akin ay unti-unting nagiging yelo. Narinig ko ang tunog ng malaking orasan sa sala. Ang bawat indayog nito ay nagpapaalala na malapit na ang takdang oras para sa pagtitipon. Maya-maya lang, ang mga bisita ay darating na upang batiin kami ng masayang anibersaryo. Darating sila upang saksihan ang isang kasinungalingan na binuo sa loob ng 10 taon. Tumuwid ako ng tayo. Gamit ang nanginginig na mga kamay, inayos ko ang aking buhok at pinahid ang anumang bakas ng kahinaan sa aking mukha. Tiningnan ko ang pinto ng silid-aklatan sa huling pagkakataon. Sa loob ng 10 taon, naging isang masunurin at mapagmahal na asawa ako. Ibinigay ko ang lahat, pati ang sarili kong dangal, para sa isang lalaking ang turing sa akin ay isang hagdan lamang patungo sa kanyang ambisyon. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, narinig ko ang boses ni Damian na tumatawag mula sa loob. Tila ba wala siyang ginagawang anumang kasalanan. Alba? Hon, nasaan ka na? Magsisimula na ang bisita sa labas. Huminga ako ng malalim. Isang buntong hininga na puno ng lason at puot na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa ulan? Ang anibersaryong ito ay hindi na magiging pagdiriwang ng aming pag-iibigan. Ito ang magiging simula ng paghuhukom na hindi nila kailanman makakalimutan. Nagsisimulang dumagsa ang mga sasakyan sa labas, ang mga ilaw nila ay tumatama sa bintana ng pasilyo. Ang bawat liwanag ay tila isang paalala na ang gabi ay mahaba pa at ang bawat sikreto ay may nakalaang oras upang mabunyag sa ilalim ng buwan. Napatitig ako sa aking palad, sa mga linya ng buhay na tila ba naging isang maze na wala ng labasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima na naliligaw. Ako na ang magtatakda ng bawat hakbang. Kung ang 10 taon ay natapos sa isang masakit na pagtataksil, sisiguraduhin kong ang susunod na mga araw ay magiging isang malupit na paalala kung bakit hindi dapat hinahamon ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit. Lumabas ako mula sa madilim na pasilyo patungo sa maliwanag na hardin. Dala ang isang mukhang tila kalmado at walang anumang bahid ng bagyong kasalukuyang nagngangalit sa aking kalooban. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling, ngunit pinanatili ko ang aking likod na matuwid at ang aking ulo na mataas. Ang paligid ay punong-puno ng mga tawanan at ang himig ng maririkit na tugtugin, ngunit para sa akin, ang lahat ng yon ay tila mga ingay na walang kabuluhan. Ang aming malawak na hardin ay pinalamutian ng libu-libong maliliit na bumbilya na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ang aming mga piling panauhin, mga negosyante, matatandang kaibigan ng pamilya at mga kilalang tao sa lipunan ay narito lahat upang saksihan ang pagdiriwang ng 10 taon ng aming pagsasama. Nakita ko si Damian na nakatayo sa gitna ng karamihan, may hawak na baso ng alak at nakasuot ng kanyang pinakamagandang ngiti. Sa tabi niya,
Naroon si Luna, na tila isang pulang rosa sa gitna ng mga damo, suot ang isang damit na masyadong mapangahas para sa isang okasyong katulad nito. Hon, nahanap din kita. Kanina ka pa hinahanap ng mga kasosyo natin sa negosyo. Wika ni Damian nang makalapit siya sa akin. Inakbayan niya ako at naramdaman ko ang pagdikit ng kanyang palad sa aking balikat. Ang init ng kanyang balat na dati ay nagbibigay sa akin ng seguridad ay tila naging laso na nagpapakirot sa aking laman. Gusto kong umiwas, gusto kong isigaw ang lahat ng narinig ko sa loob ng silid-aklatan, ngunit pinili kong manatiling tahimik. I just checked the kitchen. Baka kasi kailangan pa ng tulong ni na Tia Sol. Mahinang sagot ko. Pilit na hindi panginginigin ang aking boses. You're too kind, Ate Alba. Kaya ka siguro mabilis tumanda. Masyado mong iniintindi ang lahat ng bagay, pati ang mga katulong. Singit ni Luna na may kasamang matamis, ngunit mapait na nangiti. Ang kanyang mga mata ay tila nanunuri. Tila ba tinitingnan niya kung may bakas na ng pagkaguho sa aking mukha? Hindi ko siya sinagot. Sa halip itinuon ko ang aking pansin sa mga panauhing lumalapit sa amin. Congratulations, Alba and Damian. 10 taon na. Pero parang kailan lang. Napakaswerte ni Damian sa isang asawang tulad mo, Alba. Ikaw ang utak sa likod ng tagumpay ng hasyenda ninyo. Wika ni Doña Remedios, isang matandang kaibigan ng aking yumaong ama. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng panga ni Damian. Alam kong nasaktan ang kanyang pride dahil sa loob ng 10 taon, ginawa niya ang lahat upang palabasin na siya ang hari ng tahanang ito. Kahit na ang katotohanan ay ang aking pamilya ang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan niya. Actually, Remedios, I have a little surprise for my beautiful wife tonight. Sabi ni Damian sa malakas na boses, sapat na upang makuha ang atensyon ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang kumikinang na kwintas na gawa sa puting ginto at mga brilyante. I bought this specifically for tonight to show everyone how much I value you, Alba. Isang simbolo ng ating matatag na pagsasama. Habang isinusuot niya ang kwintas sa aking leeg, naramdaman ko ang lamig ng metal na tila isang tanikala na sumasakal sa akin. Pumalakpak ang mga tao. Ang mga tawa nila ay tila mga tinik na bumabaon sa aking pandinig. Alam ko ang katotohanan. Alam kong ang perang ipinambili niya rito ay kinuha niya mula sa mga account na para sana sa mga manggagawa ng hasyenda. Bawat brilyanteng nakadikit dito ay may katumbas na pawis at paghihirap ko. Ngunit ibinibigay niya ito sa akin bilang isang palamuti ng kanyang kasinungalingan. Nagpaalam muna ako upang magtungo sa gilid ng hardin, malayo sa ingay. Doon ay nakasalubong ko si Tia Sol, ang matandang tagapangalaga ng aming tahanan simula noong bata pa ako. Ang kanyang mga mata na malabo na ay tila nakakakita pa rin ng mga bagay na sinusubukan kong itago. Alba, anak, tila ba may mabigat kang dala sa iyong puso? Bulong niya habang iniaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Ang iyong mga mata ay hindi nakangiti, kahit na ang iyong mga labi ay nakabukas. Huminga ako ng malalim. Hinahawakan ng kanyang mga kamay na magaspang at puno ng ugat. Tia Sol, ang mga lihim ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa haligi ng bahay na ito. Akala ko ay matatag ako, ngunit tila ba gawa lamang sa buhangin ang lahat. Bago pa makasagot si Tia Sol, may isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog ang lumapit sa akin. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso at tila may mahalagang dala. Ma'am Alba, pasensya na sa abala. Inutusan lang po ako na iabot ito sa inyo. Importante raw po na mabasa ninyo ito bago matapos ang gabi. Iniabot niya sa akin ang isang itim na sobre. Ang papel nito ay makinis at malamig sa haplos. Nang buksan ko ito, walang sulat sa loob, kundi isang litrato. Isang litrato ni Damian at Luna
sa isang klinika at sa ilalim nito ay may nakasulat na mga numero at isang petsa na hindi tugma sa sinasabi ni Luna na tagal ng kanyang pagbubuntis. Tumindig ang balahibo ko. Sino ang nagpadala nito? At ano ang tunay na layunin ng taong ito? Bago ko pa masuri ng maigi ang litrato, narinig ko ang boses ni Luna na umaalingaw-ngaw sa buong hardin gamit ang mikropono. Nakatayo siya sa maliit na entablado, katabi si Damian na mukhang labis ang kagalakan. "Good evening, everyone! Sorry for the interruption." Masayang wika ni Luna, ang kanyang tinig ay puno ng enerhiya na tila ba siya ang bituin ng gabing ito. Mayroon lang po kaming isang espesyal na anunsyo na siguradong mas magpapasaya sa anibersaryo ni na Ate Alba at Kuya Damian. Isang regalo na matagal na nating hinintay. Lumingon si Luna sa akin at ang kanyang ngangiti ay tila isang babala. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila ba may isang mabigat na bagay na malapit nang bumagsak. Ang itim na sobre ay nananatiling mahigpit sa aking kamay. Ang mga kuko ko ay bumaon sa papel. "Damian and I wanted to share a blessing." Pagpapatuloy ni Luna, habang ang kamay ni Damian ay dahan-dahang lumapat sa baywang ng aking kapatid-kapatiran sa harap ng lahat. Sa gitna ng katahimikan ng mga panauhin, tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanila. Habang ako ay nananatili sa dilim, bit-bit ang isang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Ano ang sasabihin ni Luna sa harap ng lahat? At handa na ba akong ilabas ang litratong hawak ko upang basagin ang kanilang mga maskara bago pa nila ako tuluyang maaba? Tumitig ako kay Luna habang hawak niya ang mikropono. Ang bawat ilaw ng spotlight na nakatutok sa kanya ay tila nagpapakita ng bawat guhit ng kanyang pagtataksil. Naalala ko ang batang babaeng nakita ko 12 taon na. Ang nakalilipas, basang-basa sa ulan, nanginginig sa takot, at walang matuluyan. Ako ang nagbukas ng pinto ng mansyong ito para sa kanya. Ako ang nagpunas ng kanyang mga luha, nagbigay ng kanyang mga unang disenteng damit, at nagbayad ng kanyang pag-aaral hanggang sa maging ganap siyang dalaga. Sa kulturang kinalakhan namin, ang utang na loob ay mas mahalaga pa sa ginto. Ngunit sa harap ko ngayon, ang babaeng itinuring kong sariling dugo ay handang lasunin ng balon na nagbigay sa kanya ng inumin. Sa gabing ito, panimula ni Luna, ang kanyang tinig ay nanginginig sa kunwaring kagalakan. Nais naming ibahagi na hindi lang 10 taon ng kasal ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang din natin ang pagdating ng bagong buhay. I am pregnant and Damian is the father. Ang katahimikan sa hardin ay naging bingi. Ang mga bulong ng mga panauhin ay unti-unting kumalat na tila isang malakas na hangin na dumadaan sa mga dahon ng kawayan. Nakita ko ang mga tingin na puno ng panghuhusga na bumabaling sa akin. Mga tinging nagsasabing, "Kaya naman pala." O sa wakas, may papalit na kay Alba. Lumapit si Damian sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay nang may pagmamalaki. Ang mukha ng aking asawa ay puno ng liwanag, isang klase ng kagalakan na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 10 taon naming pagsasama. Para siyang isang mandirigmang nagwagi sa isang laban, habang ako ang nagsisilbing sugatang kaaway na pinapanood ang kanyang tagumpay. "This is the heir we've been waiting for." Dagdag ni Damian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hardin. Ang Hacienda Galvez ay magkakaroon na ng bagong mukha. Tumingin ako sa itim na sobre na hawak ko pa rin. Ang papel ay tila nagbabaga sa aking palad. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon sa mukha nila ang litratong hawak ko. Ang litratong nagpapatunay na noong petsang sinasabi nilang nabuo ang bata. Si Damian ay nasa isang komperensya sa malayo at si Luna ay may ibang kasamang lalaki sa isang pribadong resort. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili.
Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na apoy na mabilis magliyab. Ito ay naging uling na dahan-dahang nagbabaga sa kailaliman ng aking kaluluwa. Tiningnan ko si Luna ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang panandaliang pagkislap ng takot sa kanyang paningin. Ngunit agad itong napalitan ng mapang-uyam na ngiti. Ate Alba, tawag niya sa akin sa gitna ng karamihan. Sana ay maging masaya ka para sa amin. Alam ko kung gaano mo kailangang tanggapin na hindi talaga para sa'yo ang maging ina. Naramdaman ko ang pagpiga sa aking puso. Ang bawat salita niya ay tila isang mariing sampal sa aking pagkatao. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Tia Sol na nakatayo malapit sa mga buffet table. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Siya lang ang tanging nakakaunawa sa lalim ng sugat na ito. Hindi ako kumibo. Sa halip, dahan-dahan kong ibinulsa ang itim na sobre. Ang bawat segundo ng kanilang kagalakan ay bibilangin ko. Ang bawat tawa ni Damian ay magiging utang na sisingilin ko ng may interes. Nang matapos ang anunsyo, ang mga panauhin ay nagsimulang lumapit sa kanila upang bumati. Tila ba ako ay naging isang anino na lamang sa sarili kong pagdiriwang. Naglakad ako palayo sa liwanag, patungo sa dulo ng hardin kung saan ang dilim ay mas makapal. Doon, sa ilalim ng matandang puno ng nara, kinuha ko ang litrato mula sa sobre. Gamit ang isang lighter na nakuha ko sa mesa, sinindihan ko ang isang sulok ng papel. Pinanood ko ang apoy na dahan-dahang kumakain sa mukha ni Luna sa litrato, hanggang sa maging itim na abo ito at tangay ng hangin. Hindi ninyo ako kilala. Bulong ko sa hangin. Akala ninyo ay tapos na ako dahil nakuha ninyo ang puso ng hasyenda. Ngunit hindi ninyo alam na ako ang mismong lupa na kinatatayuan ninyo. Bumalik ako sa loob ng mansyon nang hindi nagpapaalam. Sa aking silid, nakita ko si Damian na naghihintay. Hindi na siya ang mapagmahal na asawa kanina sa harap ng mga tao. Ang kanyang mukha ay naging malamig at matigas. May inilapag siyang isang folder sa ibabaw ng aking vanity table. Isang folder na may titulong Changement of Management and Asset Allocation. Alba, let's be professional about this, sabi niya habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Since Luna is carrying my child, kailangan nating ayusin ang future nila. I want you to sign these papers. Ibibigay mo ang full control ng hasyenda sa akin at bilang kapalit, hindi kita paaalisin dito. You can stay in the guest house. Ayokong lumabas na masama ako sa paningin ng mga tao. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ko siya hindi bilang aking asawa, kundi bilang isang magnanakaw na pumasok sa aking buhay upang itakas ang lahat ng may halaga. And if I don't sign? Mahinang tanong ko. You know what I can do, Alba? Banta niya. Ang kanyang tinig ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Gagawin kong impyerno ang buhay mo rito. Isang pirma lang, Alba. Isang pirma para sa kapayapaan nating lahat. Tumingin ako sa mga papeles na nakalatag sa aking vanity table. Ang puting papel ay tila nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng bumbilya. Ngunit para sa akin, ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga galamay ng isang halimaw na handang lumamon sa aking pagkatao. Alam ni Damian na ang Hacienda Galvez ang aking buhay. Alam niyang bawat puno ng niyog, bawat ektarya ng palayan, at bawat patak ng pawis ng aming mga manggagawa ay mahalaga sa akin dahil ito ang pamana ng aking ama. Alba, huwag mo nang patagalin ito. Utos ni Damian. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Mag-sign ka na. It's for the best. Ayaw mo namang magkagulo pa tayo sa harap ng mga tao, di ba? Think about your reputation. Dahan-dahan akong tumingala sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Hinayaan kong mamasa ang aking mga mata. Hinayaan kong manginig ang aking mga labi. Sa loob ng 10 taon, ang kahinaan ko ang kanyang naging lakas. Ngayon,
Gagamitin ko ang parehong kahinaan upang maging mitya ng kanyang pagbagsak. Kailangan ko ng oras, Damian. Mahina at nanginginig kong sabi. Hindi ko kayang gawin ito ng ganito kabilis. I need to think. Everything is just too much. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Siguro ay iniisip niya na nanalo na siya, na ang baog at kawawang asawa niya ay tuluyan ng bumigay. Fine, I'll give you until tomorrow morning. Pero siguraduhin mong nakapirma na yan bago tayo lumabas para sa almusal. Good night, Alba. Nang marinig ko ang pagpihit ng pinto at ang muling pagbabalik ng katahimikan sa silid, agad na naglaho ang mga luha sa aking mga mata. Ang panginginig ng aking kamay ay napalitan ng isang mahigpit na pagkuyom. Hindi ako pwedeng umiyak. Ang mga luha ay para lamang sa mga biktima at simula sa gabing ito, tapos na ako sa papel na yon. Hating gabi na nang dahan-dahan akong lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ko sa kahoy na sahig ng mansyon ay tila paglalakad ng isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Nagtungo ako sa opisina ni Damian. Alam ko ang password ng kanyang vault. Ginamit niya ang petsa ng aming kasal. Isang kabalintunaan na nagpapakita kung gaano siya kabilasa sa kanyang sariling kasinungalingan. Sa loob ng vault, natagpuan ko ang mga orihinal na titulo at ang mga dokumento ng bangko. Doon ko nakita ang mga transaksyong matagal ko nang pinaghihinalaan. Libu-libong piso ang inilalabas niya mula sa pondo ng hasyenda patungo sa mga shell companies na nakapangalan kay Luna. Gamit ang aking cellphone, mabilis kong kinuha ang mga litrato ng bawat pahina. Ang bawat click ng camera sa aking isipan ay tila isang pako na ibinabaon ko sa kabaong ng kanyang karera. Bago ako lumabas, isang folder na may kulay itim na etiketa ang nakakuha ng aking atensyon. Medical consultation. Private. Nang buksan ko ito, tila naging yelo ang aking dugo. Hindi ito tungkol sa kanyang pagkabaog. Ito ay mga dokumento para sa isang psychiatric commitment. May mga pekeng ulat mula sa mga doktor na nagsasabing ako ay dumaranas ng malubhang depresyon at psychosis dahil sa hindi pagkakaroon ng anak. Balak niya akong ipakulong sa isang mental asylum upang tuluyan niyang makuha ang lahat nang walang humahadlang. Nanginig ang aking buong pagkatao. Ang laso ng kanyang kataksilan ay mas malalim pa sa inakala ko. Lumabas ako ng mansyon sa pamamagitan ng pinto sa kusina. Sa labas, ang gabi ay madilim at ang hangin ay puno ng amoy ng basang lupa. Naglakad ako patungo sa hangganan ng hasyenda kung saan ang masukal na gubat ay nagsisimula. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, may naghihintay na isang anino. Si Attorney Aris, hindi lamang siya isang abogado. Siya ang taong palaging nasa tabi ko noong mga panahong nagsisimula pa lamang kaming bumangon pagkatapos mamatay ng aking ama. Isang kaibigan na nanatiling tapat sa kabila ng lahat. Alba, bulong niya nang makalapit ako. Nakuha mo ba? Inabot ko sa kanya ang aking cellphone. Lahat, Aris. Ang mga transfer, ang mga pekeng pirma, at ang mas malala. Balak niya akong ipakulong sa mental hospital. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Aris sa ilalim ng liwanag ng buwan. The monster. Don't worry, Alba. Kasama natin si Mark, isang investigative journalist. Matagal na siyang naghahanap ng butas sa mga negosyo ni Damian. This is enough to bury him. Bago ako bumalik, huminto ako sa isang gilid ng pader ng aming lumang kamalig. Doon, sa gitna ng isang maliit na bitak sa semento, nakita ko ang isang munting maugong na usbong ng halaman. Sa kabila ng tigas ng semento, sa kabila ng kawalan ng sapat na tubig, nagawa nitong sumibol at humanap ng liwanag. Hinaplos ko ang maliliit na dahon nito. Kung ang munting halamang ito ay kayang mabuhay sa gitna ng panggigipit, kaya ko rin. Pabalik na ako sa mansyon nang mapansin ko ang isang anino sa malayo, sa may gilid ng kagubatan. Isang babaeng nakaputing damit.
Si Luna. Mukhang may hinihintay siya. Maya-maya pa, isang lalaking hindi ko kilala ang lumabas mula sa dilim. Nag-abot sila ng isang bagay, isang maliit na pakete. Nakita ko ang mahigpit na pagyakap ni Luna sa lalaki. Isang yakap na puno ng pagnanasa at pagmamadali. Na malayo sa paraan ng pagyakap niya kay Damian sa harap ng maraming tao. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang mukha ng lalaki, isang estranghero na may magaspang na hitsura, malayo sa marangyang mundo na kinabibilangan namin. Inabot ng lalaki ang isang maliit na pakete kay Luna, na mabilis naman niyang isinilid sa kanyang bulsa. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa aking lalamunan. Kung ang lalaking ito ang tunay na katuwang ni Luna, kung gayon, ang batang dinadala niya ay isang malaking kasinungalingan na nakatutok sa lalamunan ni Damian. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa aking mga labi. Ang tuso kong asawa, na akalang siya ang pinakamatalino sa lahat, ay unti-unti na palang nilalamon ng sarili niyang kataksilan. Dahan-dahan akong umatras, sinisiguradong walang anumang tuyong dahon ang tatamaan ng aking mga paa. Bumalik ako sa mansyon na tila isang aninong hindi napapansin. Pagpasok ko sa aming silid, nakita ko ang mga papeles na iniwan ni Damian. Naroon pa rin ang mga papeles sa harap ko. Naghihintay ng aking pirma. Isang pirma na magpapasya sa direksyon ng aking buhay. Mananatili ba ako sa pagkakagapos o pipiliin ko ang aking kalayaan? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tahimik kong pinanood ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng langit mula sa malalim na bughaw patungo sa mapusyaw na kahel ng bukhang liwayway. Bawat minuto ay mabigat, parang may papalapit na pa siyang hindi na maiiwasan. Narinig ko ang marahang pag-ikot ng doorknob. Pumasok si Damian. Suot ang kanyang barong pang-opisina. Maayos, presko, at tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Lumapit siya sa vanity table at sinulyapan ang mga dokumento. "So Alba, tapos na ba?" Tanong niya. Tuwid at malamig ang tinig. Parang inaasahan na ang sagot. Humarap ako sa kanya. Panatag ang aking mukha, parang isang maskara ng lakas. Ngunit sa loob ko, may bahaging nanginginig. Isang tahimik na laban na ako lang ang nakakaalam. Ang aking mukha ay tila isang maskara ng katatagan. Bagaman, sa loob ko ay may isang bahagi na unti-unti nang nadudurog sa bawat segundong kailangan kong huminga sa iisang silid kasama ang halimaw na ito. Sa aking kamay ay hawak ko ang panulat. Ang dulo nito ay nakatutok sa linyang nakalaan para sa aking pangalan. "Pumirma na ako, Damian," mahinahon kong sabi. Bagaman ang bawat titik ng aking pangalan sa papel na yon ay tila mga patak ng dugo mula sa aking sariling mga ugat. Iniabot ko sa kanya ang folder. "Sana ay maging sapat na ito para makuha mo ang katahimikang hinahanap mo." Isang mabilis na kislap ng kasakiman ang dumaan sa kanyang mga mata. Halos agawin niya ang folder mula sa aking kamay. Nang makita niya ang aking lagda, isang malapad at mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ako sa aking pisngi, isang haplos na tila ba pagkilala sa isang asong sumunod sa utos ng kanyang amo. "Good girl, Alba. Alam ko namang hindi mo ako matitis. Huwag kang mag-alala. Gaya ng ipinangako ko, mananatili ka rito. Sisiguraduhin kong pakikitunguhan ka ni Luna ng may respeto." Wika niya bago mabilis na lumabas ng silid, marahil upang ibalita ang inaakala niyang tagumpay sa kanyang kasabwat. Ngunit ang hindi alam ni Damian, hindi ang orihinal na dokumento ng transfer of rights ang aking nilagdaan. Kagabi, sa tulong ni Aris, nakagawa kami ng isang kopyang kapani-paniwala sa unang tingin. Subalit sa ilalim ng bawat pahina ay may mga sugnay na malinaw na nagsasaad. Anumang tangkang ilipat ang pagmamay-ari ay automatikong magpapasimula ng isang masusing forensic audit sa lahat ng pondo ng hasyenda sa loob ng nakalipas na 10 taon.
Ang ibinigay ko sa kanya ay isang kasulatang babalik sa kanya ang lahat ng pananagutan. Lumabas ako ng mansyon at nagtungo sa malawak naming taniman. Unti-unting sumisilip ang araw, tumatama sa mga dahon ng niyog, at lumilikha ng mga aninong tila sumasabay sa hangin. Tahimik, malinaw, at puno ng bagong simula. Habang naglalakad, nakita ko si Luna na nakatayo malapit sa aming lumang balon. Suot niya ang isang puting bestido na tila ba sumasagisag sa kalinisan na kailanman ay hindi niya pag-aari. "So it's official?" Tanong niya nang mapansin niya ang aking pagdating. "You're just a guest in this house now, Ate Alba. How does it feel to lose everything you worked for to someone like me?" Tumigil ako sa harap niya. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Ang mukha ng babaeng itinuring kong pamilya, na ngayon ay tila ba isang estrangherong punong-puno ng lason. Hindi nawawala ang isang bagay na kailanman ay hindi naging iyo, Luna. Ang lupang ito, ang bawat butil ng palay na narito, ay may alaala ng aking ama. Sa tingin mo ba ay hahayaan ka ng lupang ito na tapakan siya ng walang kabayaran? Tumawa siya ng malakas, isang tunog na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Religious as always. But let's be real, ate. Wealth and power choose the young and the fertile. At habang ikaw ay nalalanta sa iyong kalungkutan, ako ang magiging reyna ng Hacienda Galvez. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kilos na ito ay tila ba isang hamon. Our baby will have everything. At ikaw? Baka sa susunod na buwan, doon ka na sa puting gusali na inihanda ni Damian para sa'yo. I heard the walls there are padded, perfect for someone who talks to the soil. Nanigas ang aking buong pagkatao. Alam ko na ang tungkol sa psychiatric plan ni Damian, ngunit ang marinig ito mula sa bibig ni Luna ay nagpaalab sa apoy na sinusubukan kong itago. Ngunit bago pa ako makasagot, isang mabilis na pagbabago ang nakita ko sa kanyang mukha. Ang kanyang mapanguyam na ngiti ay napalitan ng isang biglaang panginginig. Napahawak siya sa kanyang tiyan at namutla ang kanyang mga labi. "Luna, anong nangyayari?" Tanong ko. Bagaman ang bahagi ng aking puso ay nagnanais na makita siyang magdusa. Hindi siya nakasagot. Isang patak ng pawis ang gumulong mula sa kanyang noo. Wala lang ito. Napagod lang siguro ako sa party kagabi. Pilit niyang sabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila ba may isang katotohanang sinusubukan niyang itago sa kanyang sariling katawan. Habang pinapanood ko siyang dahan-dahang lumakad palayo, naramdaman ko ang paglamig ng hangin. May isang bagay na hindi tama. Ang pagkilos niya, ang mga gamot na nakita kong inabot ng lalaki sa kanya kagabi, at ang kanyang biglaang panghihina. Ang bawat piraso ay tila ba bumubuo ng isang larawang hindi ko pa lubos na maunawaan. Bumalik ako sa mansyon at nagtungo sa silid ni Tia Sol. Natagpuan ko siyang naglilinis ng mga lumang gamit sa kusina. Nang makita niya ako, agad siyang tumigil at lumapit ng may pag-aalala. "Alba, anak, may mga tao sa labas, mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Mukhang may hinahanap sila sa likod ng kamalig." Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang tatlong lalaki na pamilyar ang mga mukha. Sila ang mga tauhan na inuutusan ni Damian sa mga maruming trabaho ng kumpanya. May dala silang mga pala at tila may sinusukat na bahagi ng lupa malapit sa aming lumang bodega. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi lamang pag-agaw sa hasyenda ang plano nila. May isang bagay na itinatago si Damian sa lupang ito, isang lihim na marahil ay mas madilim pa sa kanyang pakikipagrelasyon kay Luna. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang bigat ng itim na sobre sa aking bulsa, ang sobreng naglalaman ng lihim na maaaring maging huling pako sa kabaong nating lahat. "Alba, kailangan mo nang ilipat ang mga gamit mo sa kwarto ng mga katulong."
Masyado nang masikip ang mansyong ito para sa ating lahat at kailangan ni Luna ng komportableng silid para sa maselang pagbubuntis niya. Ang boses ni Damian ay parang malamig na hanging amihan na dumaan sa aking batok. Ngunit ang bawat salita niya ay may dalang talim na tila gustong tistisin ang aking natitirang dignidad. Nakatayo ako sa pintuan ng aming dating silid. Yakap-yakap ang isang lumang kahon na naglalaman ng mga litrato ng aking mga magulang at ang tanging kwintas na pamana ng aking ina. Pinanood ko si Luna na nakahiga sa aming kama. Ang kama kung saan 10 taon ko ring pinangarap na bubuo kami ng pamilya. Ngayon, ang babaeng iyon ay tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono habang ako ay itinuturing na isang estranghero sa sarili kong kaharian. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tuluyan ng lumamon sa bango ng mga sariwang bulaklak na dati-rati ay ako ang nag-aayos sa florerang nasa tabi ng kama. "Don't look so sad, Ate Alba," wika ni Luna habang pinagmamasdan ang kanyang mga kuko. "You should be thankful na hindi ka pinalayas ni Damian sa kalsada. At least dito, may bubong ka pa rin sa itaas ng ulo mo. Just think of it as a long overdue vacation mula sa mga gawaing bahay." Hindi ako sumagot. Humigpit ang kapit ko sa kahon ng mga alaala. Tiningnan ko si Damian. Umaasang makakakita ako ng kahit katiting na bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit ang tanging naroon ay ang malamig na determinasyon. Iniiwas niya ang kanyang tingin at nagsimulang ilagay ang mga gamit ni Luna sa loob ng aking aparador na tila ba wala akong halaga sa harap niya. Binuhat ko ang aking mga gamit patungo sa likod ng mansyon, sa maliit at madilim na silid na nakalaan para sa mga katulong. Ang bawat hakbang ko sa sahig na semento ay tila nagpapabigat sa aking dibdib. Ang silid ay maliit, may amoy ng lumang kahoy at alikabok, at ang tanging bintana ay nakaharap sa likuran ng bodega. Malayo ito sa karangyaan ng master bedroom, ngunit sa loob ng 4 na sulok na ito, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kaligtasan, ang kaligtasan mula sa mapanuring mga mata ng aking mga kaaway. "Alba, anak." Tawag ni Tia Sol na sumunod sa akin. May dala siyang isang baso ng mainit na tsaa at isang piraso ng kakanin. "Huwag mong hayaang lamunin ka kamong galit." Ang mga bituin ay mas nagniningning sa pinakamadilim na gabi. "Salamat, Tia Sol," mahina kong sabi. Inilapag ko ang aking kahon at naupo sa maliit na kama. Hindi galit ang nararamdaman ko ngayon. Ito ay isang uri ng katahimikan na naghahanda para sa isang malakas na sigwa. Hinahayaan ko silang isipin na talo na ako dahil doon sila magiging kampante. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa labas upang kumuha ng tubig, narinig ko ang boses ni Damian sa kabilang panig ng bakod. Kausap niya ang isa sa aming mga kapitbahay, si Don Segundo. "Pasensya na kayo kung hindi muna makakalabas si Alba." Malungkot na wika ni Damian. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Masyado siyang naapektuhan ng balita tungkol sa pagbubuntis ni Luna. You know, her obsession with having a child, it broke something in her mind. Minsan ay kinakausap niya ang kanyang sarili at nagiging agresibo. It's for her safety na manatili muna siya sa loob ng mansyon. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init ng dugo sa aking mukha. Ang bawat salita niya ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking reputasyon. Sinisiguro niya na kahit humingi ako ng tulong sa labas, walang maniniwala sa akin dahil sa bansag na baliw. Bumalik ako sa kusina at doon ko nadatnan ang mga manggagawa sa hasyenda na tahimik na kumakain ng kanilang tanghalian. Nang makita nila ako, agad silang tumayo at nagbigay ng galang. Ang mga mata nila ay puno ng awa, ngunit naroon din ang matibay na katapatan. "Ma'am Alba, maupo po kayo," anyaya ni Mang Tomas, ang pinakamatandang magsasaka sa aming lupain. "Huwag po kayong mag-alala sa mga naririnig ninyo.
Kilala namin kayo. Kayo ang nag-alaga sa amin noong may sakit kami. Kayo ang nagpaaral sa aming mga anak. Hindi kami naniniwala sa mga sabi-sabi. Naupo ako sa tabi nila at kumain ng simpleng ulam na tuyo at sinangag. Sa gitna ng payak na pagkaing iyon, naramdaman ko ang isang uri ng ligaya na matagal nang nawala sa aming marangyang hapagkainan. Dito, kasama ang mga taong may malilinis na puso, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Ang kanilang suporta ay tila isang armor na nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ngunit ang aking atensyon ay agad na naagaw nang makita ko si Luna na pababa ng hagdan. Hawak ang kanyang tiyan at tila nahihilo. Mabilis siyang pumasok sa banyo at narinig ko ang mahina ngunit paulit-ulit na tunog ng kanyang pagduwal. Paglabas niya, namumutla siya at mabilis na uminom ng isang gamot na itinatago niya sa kanyang bulsa, ang parehong gamot na nakita kong inabot ng estranghero kagabi. Gabi na nang muli akong lumabas upang tingnan ang bodega na binabantayan ng mga tauhan ni Damian. Gamit ang dilim bilang aking tanging kakampi, dahan-dahan akong lumapit. Nakita ko silang may itinatagong isang malaking kahon sa ilalim ng mga sako ng palay. Ang bawat kilos nila ay tila puno ng kaba. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang mensaheng dumating mula sa aking abogado. Isang litrato ng dokumento ang bumulaga sa akin. Ang resulta ng DNA test na palihim naming isinagawa gamit ang buhok na nakuha ko sa suklay ni Damian. Binasa ko ang mga salitang nakasulat sa dulo ng papel. 0% probability of paternity. Napatakip ako sa aking bibig upang hindi makawala ang isang malakas na singhap kung si Damian ay baog. At ang bata sa sinapupunan ni Luna ay hindi sa kanya. Sino ang tunay na ama? At anong uri ng laro ang nilalaro ni Luna sa likod ng aking asawa? Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa aking paligid. Ang piraso ng puzzle na hawak ko ay sapat na upang wasakin ang kanilang relasyon. Ngunit alam kong kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya bago ako tuluyang lumabas sa liwanag. Habang pabalik ako sa aking maliit na silid, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng mansyon, isang sigaw ng galit mula kay Damian. Nasaan ang mga papeles na iniwan ko rito sa mesa? Alba, lumabas ka rito. Alam kong ikaw ang kumuha nito. Napatigil ako sa gitna ng kadiliman. Ang bawat tunog ng kanyang mabibigat na hakbang sa sahig ay tila papalapit sa aking kinaroroonan. Ang cliffhanger ng gabi ay hindi ang kanyang galit, kundi ang katotohanang sa aking bulsa ay hindi lamang ay result ang naroon, kundi ang susi sa bodega na aksidenteng nahulog ng isa sa kanyang mga tauhan kanina. Inihanda ko ang hapagkainan ng may kakaibang precision. Ang bawat kubyertos ay nakalapag sa tamang anggulo. Ang mga puting telang serbye ay tila mga tiklop ng pakpak ng kalapati sa ibabaw ng mamahaling porselana. Niluto ko ang paborito ni Damian, ang kare-kare, na ang bagoong ay nagmula pa sa pinakamasarap na gawa sa Pangasinan. Ang amoy ng mani at sariwang gulay ay bumabalot sa buong silid, isang pamilyar na bango na dati ay nagpaparamdam sa akin ng init ng tahanan. Ngunit ngayon ay tila bausok na lamang mula sa isang nagbabagang sunog. Anong pakulo ito, Alba? Akala ko ba ay tinanggap mo na ang tadhana mo sa kwarto ng mga katulong? Ang boses ni Damian ay puno ng pagtataka nang pumasok siya sa dining room. Kasunod si Luna na suot ang isang mamahaling seda na robe. Tila ba ipinapamukha sa akin na siya na ang bagong reyna ng mansyong ito. Ito ay pasasalamat, Damian. Mahinahon kong sagot habang inilalagay ang huling putahe sa gitna ng mesa. 10 taon tayong nagsama. Kahit pa magkahiwalay tayo, gusto kong matapos ang lahat sa isang maayos na paraan. Isang huling hapunan bilang mag-asawa bago ako tuluyang lumipat sa guest house bukas. Nagkatinginan sina Damian at Luna. Nakita ko ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Luna
Marahil ay iniisip niya na tuluyan na akong sumuko, na ang aking espiritu ay nadurog na ng kanyang pagtataksil. Naupo sila at nagsimulang kumain. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila ba mga nota ng isang malungkot na sonata sa gitna ng katahimikan. Mabuti naman at natauhan ka na, Ate Alba, wika ni Luna habang dahan-dahang ngumunguya. Mas magiging madali ang lahat kung hindi ka na magmamatigas. Don't worry, kapag lumabas na ang baby namin ni Damian, bibigyan kita ng pagkakataong makita siya. Paminsan-minsan. Tumingin ako kay Damian. Kumakain siya ng may gana. Tila ba wala siyang anumang bigat na dala sa kanyang budhi. The food is good, as always. Aniyan ang hindi tumitingin sa akin. If you stay this submissive, baka hindi ko na kailangang ituloy ang psychiatric consultation mo. Just sign the remaining bank waivers tomorrow, and we're good. Uminom ako ng tubig. Hinahayaan ang lamig nito na dumaan sa aking tuyong lalamunan. Actually, Damian, may regalo pa ako sa inyong dalawa. Isang bagay na alam kong mas mahalaga pa sa anumang pirma o hasyenda. Kinuha ko ang isang asul na folder mula sa ilalim ng aking upuan at dahan-dahan itong inilapag sa tapat ni Damian. Ang folder ay tila ba may sariling bigat, isang presensya na nagpatahimik sa buong silid. Ano ito? Tanong ni Damian. Ang kanyang kilay ay nagsalubong sa pagtataka. Buksan mo. Simpleng sagot ko. Nang buksan ni Damian ang folder, nakita ko ang dahan-dahang pagpawi ng kulay sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay kampanteng humahawak ng tinidor, ay nagsimulang manginig. Ang mga mata niya ay mabilis na bumabasa sa bawat linya ng dokumentong medikal na nakuha ko mula sa espesyalistang palihim niyang binisita 5 taon na ang nakalilipas. Ang dokumentong matagal na niyang itinatago at sinunog na sana kung hindi ko lamang nahanap ang kopya sa tagong vault ng kanyang doktor. Ano ito, Hon? Tanong ni Luna. Pilit na sumisilip sa folder. Bakit ganyan ang hitsura mo? Hindi nakapagsalita si Damian. Ang kanyang lalamunan ay tila ba tinubuan ng mga tinik. Inagaw ni Luna ang papel at binasa ng malakas ang nakasulat sa dulo. Azoospermia, 0% probability of conception, permanently sterile. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang bango ng pagkain ay tila naging amoy ng nabulok na basura sa isang iglap. Tumingin si Damian kay Luna. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na hindi maipaliwanag. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay naging kulay lila sa sobrang pagkapahiya at puot. Alba, saan mo nakuha ito? This is fake! Sinisiraan mo lang ako. Sigaw niya, sabay hampas sa mesa na naging sanhi ng pagtalon ng mga kubyerto sa sahig. Hindi yan peke, Damian. Malamig at matalim kong sabi. 5 taon mo itong itinago sa akin. Hinayaan mo akong magpatingin sa iba't ibang doktor. Hinayaan mo akong uminom ng kung ano-anong gamot na sumira sa katawan ko. At hinayaan mo ang buong bayan na tawagin akong baog. Habang alam mo sa sarili mo na ikaw ang may kaproblema. Lumingon ako kay Luna, na ngayon ay tila ba isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang kamay ay nanginginig na nakapatong sa kanyang tiyan. At ikaw, Luna, kung baog si Damian, kaninong bata ang dinadala mo ngayon? Sino ang lalaking kasama mo sa resort noong gabing sinasabi ninyong nabuo ang tagapagmana ng hasyenda? No, Damian, it's not what you think. Nauutal na wika ni Luna. Ang kanyang boses ay tila ba malapit ng mabasag. Nagkamali lang siguro ang doktor. I'm carrying your child. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Tumayo si Damian. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at mabilis. Ang galit na matagal niyang itinago bilang isang marangal na asawa ay tuluyan ng sumabog. Ikaw na ahas ka. Sigaw niya kay Luna. Akmang lalapitan ito upang saktan. Ginamit mo ako.
Pinagmukha mo akong tanga sa harap ng maraming tao. Mabilis siyang bumaling sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. At ikaw, Alba, akala mo ba ay mananalo ka? Sa akin pa rin ang hasyenda. Hinding-hindi mo ito makukuha. Lumingon siya sa akin at mabilis na humakbang. Ang kanyang kamay ay itinaas. Tila ba handa akong saktan sa gitna ng kanyang pagkahiya. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, itinuro ko ang maliit na florera sa dulo ng mesa kung saan nakatago ang isang maliit na lens ng kamera. Huwag mong ituloy, Damian. Mahinahon, ngunit may awtoridad kong sabi. Lahat ng nangyayari rito, ang pag-amin mo, ang katotohanan tungkol sa iyong kondisyon, at ang pagtatangka mong saktan ako, ay kasalukuyang nakarecord at direktang ipinapadala sa server ni attorney. Aris, isang maling galaw mo lang, at bukas na bukas din. Hindi lang ang hasyenda ang mawawala sa'yo, kundi pati ang iyong kalayaan. Napatigil si Damian sa gitna ng kanyang pagkilos. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Habang si Luna ay napaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Sa gitna ng kaguluhang ito, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang huling hapunan ay tapos na, at ang tunay na paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Ang bukang liwayway sa Hacienda Galvez ay hindi nagdala ng katahimikan, kundi ang simula ng isang malaking pagguho. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad ay nagmistulang mga sumasayaw na anino sa puting dingding ng mansyon na nagbibigay ng isang nakapanlulumong kulay sa dating marangyang tahanan. Walang ingay ng sirena, ngunit ang bigat ng presensya ng mga unipormadong lalaki ay sapat na upang gisingin ang buong hasyenda sa isang katotohanang hindi na nila matatatakasan. Nakatayo ako sa balkonahe, suot ang aking simpleng itim na bestido. Pinanood ko ang pagpasok ng mga ahente mula sa Bureau of Internal Revenue at ang mga pulis na may dalang search warrant. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa semento ay tila ba tunog ng isang malaking martilyo na nagpapabagsak sa mga haligi ng kasinungalingang itinayo ni Damian sa loob ng 10 taon. Alba, anong ibig sabihin nito? Bakit sila narito? Sigaw ni Damian habang pababa siya ng hagdan. Gulo-gulo ang buhok at halatang hindi nakatulog. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay kakikitaan na ngayon ng matinding takot. Hindi ko siya tiningnan ng diretso. Sa halip, itinuon ko ang aking pansin sa mga tauhang nagsimulang maglabas ng mga kahon ng dokumento mula sa kanyang opisina. Ang katarungan ay hindi natutulog, Damian. Marahil ay nakalimutan mong ang bawat sentimong ninakaw mo sa hasyenda ay may bakas na iniwan. Ang mga pekeng invoice, ang pag-iwas sa buwis, at ang paglipat ng pondo sa mga account ni Luna, lahat ng iyon ay nasa kamay na nila. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang pumasok sa tarangkahan. Hindi siya pulis. Siya ang lalaking nakita ko sa gubat kasama ni Luna. Si Rodrigo. May dala siyang galit sa kanyang mga mata at isang papel na tila ba isang huling alas. Damian, nasaan ang pera ko? Sigaw ni Rodrigo na agad namang hinarang ng mga pulis. Sabi ni Luna, bibigyan ninyo ako ng 5 milyon para manahimik tungkol sa bata. Sabi niya, gagamitin ninyo ang pera ng hasyenda para bayaran ang utang ko sa sugal kapalit ng pagpapanggap na hindi ko siya kilala. Napatigil ang lahat. Lumingon si Damian kay Luna na noon ay pababa rin ng hagdan. Bit-bit ang isang maliit na bag at tila balak tumakas. Ang mukha ni Luna ay naging kasing puti ng papel. Ang lihim na akala niya ay nakabaon na, ay biglang sumabog sa harap ng taong pinakamamahal niya at sa harap ng batas. Luna, totoo ba ito? Nauutal na tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Damian, let me explain. Pinagbantaan niya ako. Pagsisinungaling ni Luna,
Ngunit huli na ang lahat. Ang pagdating ni Rodrigo ay ang huling piraso ng puzzle na nagpabagsak sa kanilang dalawa. Nakita ko ang paglapit ng isang opisyal kay Damian. Ang tunog ng metal na naglalapat sa bawat isa habang ikinakabit ang posas sa kanyang mga kamay ay tila ba isang pinal na hatol. Walang sigaw, walang palahaw. Tanging ang malalim na buntong hininga ni Damian habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mansyon. Naramdaman ko ang isang kakaibang bigat sa aking dibdib habang pinapanood ko ang lalaking minahal ko sa loob ng isang dekada na hinihila patungo sa isang madilim na kinabukasan. May bahagi sa akin na gustong umiyak para sa nasayang na panahon, ngunit mas matimbang ang pakiramdam ng kalayaan. Ang bawat hakbang ni Damian palayo sa akin ay tila pagtanggal ng isang tinik na matagal nang nakabaon sa aking puso. Gayunpaman, ang aking atensyon ay agad na naagaw ni Tia Sol na tumatakbo mula sa likuran ng hasyenda. Alba, ang bodega. Ang lumang bodega sa dulo ng palayan, pausok na lumalabas. Mabilis akong tumakbo patungo sa likod, nilalagpasan ng mga pulis at mga manggagawang nagkakagulo. Ang lumang bodega, doon nakatago ang lahat ng mga sulat ng aking ama, ang mga lumang kagamitan ng aming pamilya, at ang tanging ebidensya ng tunay na pagmamay-ari ng lupa na hindi ko pa naisusumite sa korte. Habang papalapit ako, nakita ko ang dahan-dahang pag-akyat ng itim na usok patungo sa langit. Ang init ng apoy ay nagsisimula nang maramdaman sa hangin. Sa gitna ng apoy, may nakita akong isang aninong mabilis na tumatakbo palayo patungo sa kakahuyan. Isang babaeng nakaputing damit. Si Luna. Napatigil ako sa gitna ng daan. Ang bodega ay unti-unti nang nilalamon ng apoy. Ang bawat piraso ng aking nakaraan ay tila ba nagiging abo sa harap ng aking mga mata. Ang galit ni Luna ay hindi lang pumatay sa aking dangal. Balak din niyang burahin ang lahat ng alaala ng aking pamilya. Hindi, bulong ko, habang ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa aking mga mata. Narinig ko ang pagbagsak ng ilang bahagi ng bubong, isang tunog na tila ba isang pagsuko ng gusali sa lupit ng init. Sa loob ng bodegang yon, hindi lamang mga papel ang naroon. Naroon din ang huling lihim na iniwan ng aking ama bago siya mamatay. Isang lihim na alam kong si Damian at Luna lamang ang may dahilan upang sunugin. Tumingala ako sa langit na ngayon ay nababalot na ng itim na usok. Ang tagumpay ko sa mansyon ay tila ba naging isang panandaliang ginhawa lamang. Habang ang mga bumbero ay wala pa sa paligid, naramdaman ko ang isang malaking katanungan na bumabalot sa aking isipan. Mayroon pa bang natitira sa aking nakaraan na maililigtas ko? O kailangan ko na ring hayaang maging abo ang lahat upang tunay na makapagsimula? Ang amoy ng sunog na papel at lumang kahoy ay nananatiling nakalutang sa hangin. Isang paalala ng mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. Habang pinagmamasdan ko ang mga natitirang abo ng bodega, naramdaman ko ang isang malamig na kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa aking puso. Ang mga alaala ng aking ama, ang mga sulat, at ang mga lumang kagamitan ay maaaring naging abo na. Ngunit ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat ay nananatiling buhay at nag-aapoy. Hindi kayang sunugin ng anumang apoy ang katotohanang ako, ang tunay na may-ari ng lupang ito. Lumipas ang ilang buwan na tila ba isang mahabang panaginip ng paglilinis at pag-aayos. Ang Hacienda Galvez ay dahan-dahang nagbabago ng anyo. Sa tulong ni attorney, Aris at ng mga tapat na manggagawa, muli nating nakuha ang buong kontrol sa operasyon ng lupa. Ang bawat ektarya na dati ay puno ng korupsyon ni Damian ay unti-unti nating tinataniman ng bagong pag-asa. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng palay, nakatayo ako sa gitna ng malawak na bukirin. Hindi na ako ang babaeng mukhang pagod at tila pasan ng daigdig. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod.
Ang aking balat ay nagkaroon muli ng sigla at ang aking mga mata ay wala ng bakas ng takot. Suot ko ang aking bota at isang simpleng puting polo, handang harapin ang mga hamon ng pagiging isang ganap na hasyendera. Ma'am Alba, narito na po si Mr. Santiago, ang investor na interesado sa ating organic farming project. Wika ng aking sekretarya. Humarap ako sa isang lalaking nasa mid-40s, maayos ang pananamit at may matalinong tingin. Si Mr. Santiago ay isang iginagalang na negosyante na hindi tumitingin sa kasarian kundi sa kakayahan ng isang tao. Sa aming pag-uusap, wala akong naramdamang pagmamaliit. Itinuring niya akong isang kapantay na katuwang sa negosyo. Your proposal is impressive, Miss Galvez. Ang vision mo para sa hasyenda ay hindi lang para sa kita, kundi para sa kapakanan ng mga manggagawa. I like that. Let's make this happen. Anya habang inaalok ang kanyang kamay para sa isang formal na pagkikipagkamali. Salamat, Mr. Santiago. Makakaasa ka na ang bawat butil na lalabas sa lupang ito ay bunga ng katapatan at pagmamahal. Sagot ko ng may tiwala sa sarili. Sa ilalim ng aking pamumuno, hindi lamang ang negosyo ang lumago. Itinatag ko rin ang bahay ni Alba, isang maliit na pasilidad sa loob ng hasyenda na nagsisilbing santuwaryo para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at pagtataksil. Nais kong maging inspirasyon ng aking kwento na ang isang babaeng itinuring na baog at walang kwenta ay kayang bumangon at maging isang matatag na pundasyon para sa iba. Isang hapon, habang naglalakad ako sa pasilyo ng mansyon na ngayon ay puno na ng liwanag at sariwang hangin, inabutan ako ni Tia Sol ng isang sobre. Ang sulat ay galing sa labas ng probinsya. May selyo ng isang kilalang pasilidad. Alba, anak, may sulat na dumating. Mukhang galing sa kulungan kung saan naroon si Damian. Bulong ni Tia Sol, ang kanyang muka ay puno ng pangamba. Binuksan ko ang sobre nang may malamig na pakiramdam. Walang maraming salita sa loob. Tanging isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila ba ginawa sa gitna ng matinding galit. Huwag kang magpakasaya, Alba. Hindi pa tapos ang lahat. Ang akala mong tagumpay ay pansamantala lang. Hahanapin ka ni Luna at sisiguraduhin naming babawiin namin ang lahat sa iyo, pati ang buhay na ipinagmamalaki mo ngayon. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga daliri, ngunit agad ko itong pinigilan. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga manggagawang masayang nagtatrabaho at sa mga batang naglalaro sa ilalim ng puno. Ang bawat banta ay tila ba isang hangin lamang na dadaan at lilipas. Ngunit ang aking katahimikan ay agad na naputol nang makatanggap ako ng isang tawag mula sa gwardya ng aming main gate. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagmamadali. Memal ba? May nakita po kaming isang babaeng palaboy sa labas ng tarangkahan. Mukha siyang balisa at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ninyo. Sabi niya, may kinuha raw po si Luna na hindi sa kanya at nanganganib ang buhay ng isang bata. Napatigil ang tibok ng aking puso. Isang bata? Ang batang akala ko ay bunga lamang ng kasinungalingan? O mayroon pang mas malalim na lihim na itinatago si Luna na hindi ko pa natutuklasan? Ang banta ni Damian sa sulat ay tila nagkaroon ng isang nakakatakot na hugis sa aking isipan. Iligtas mo ang bata, Alba. Si Luna, tuluyan na siyang nawala sa katinoan. Ang mga salitang iyon mula sa babaeng palaboy sa labas ng aming tarangkahan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa akin mula sa panandaliang kapayapaan. Ang babaeng ito na nakilala ko bilang si Elena, isang dating nurse na naging kasabwat ni Luna sa kanyang mga peking pagsusuri, ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa paggalaw
habang ikinukwento ang malagim na katotohanan. Hindi buntis si Luna, Alba. Alam mo yan. Bulong ni Elena habang nakaupo kami sa lilim ng balkonahe. Pero nung malaman niyang mawawala ang lahat sa kanya, naging desperada siya. Kumuha siya ng bata mula sa isang malayong probinsya. Isang sanggol na wala pang isang buwan. Balak niyang gamitin ang bata para makuha ang awa ng korte at makahingi ng sustento sa'yo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa aking puso. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kasamaan ni Luna. Ang ituring na gamit ang isang inosenteng buhay para sa kanyang pansariling interes. Nasaan sila ngayon? Tanong ko. Ang aking boses ay matigas at puno ng determinasyon. Nagtatago siya sa lumang dampa malapit sa ilog. Sagot ni Elena. Pero Alba, mag-ingat ka. May dalang patalim si Luna. Sabi niya, kung hindi niya makukuha ang hasyenda, walang makakakuha sa bata. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Habang papalapit ang isang malakas na bagyo, ang langit ay nagsisimulang magdilim at ang hangin ay naging mapusok. Tila ba nakikiramay sa tensyong bumabalot sa aking paligid. Tinawag ko ang aking mga tauhan, ngunit bago pa man kami makakilos, ang malakas na paghampas ng pinto sa likuran ng mansyon ay yumanig sa buong kabahayan. Ang kuryente ay biglang naputol at ang buong mansyon ay nabalot ng madilim na kumot ng gabi. Tanging ang mga kidlat na gumuguhit sa langit ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob ng silid. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahina at paos na boses na matagal ko nang gustong kalimutan. Ate Alba, narito na ako. Gusto mo bang makita ang tagapagmana na ipinagkakait mo sa akin? Nakatayo si Luna sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang puting damit ay basang-basa ng ulan at punong-puno ng putik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay may kislap ng kabaliwan na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Sa kanyang mga bisig ay may hawak siyang isang maliit na balot ng tela. Isang sanggol na mahinang umiiyak. Ang boses nito ay tila isang munting huni sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Luna, ibigay mo sa akin ang bata. Mahinahon kong sabi, bagaman ang aking puso ay tila ba gustong kumawala sa aking dibdib. Huwag mong idamay ang inosenteng buhay na yan sa galit mo sa akin. Inosente? Tumawa si Luna, isang tunog na tila ba pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Walang inosente sa mundong ito, Alba. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang karangyaan si Damian, ang posisyon ko. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong mararamdaman mo rin ang mawalan. Mabilis siyang humakbang pabalik sa balkonahe, kung saan ang malakas na ulan ay humahampas sa railings. Itinaas niya ang bata sa itaas ng kalsada, tila ba handa itong bitawan sa anumang sandali. Ang bawat pagdaloy ng tubig sa sahig ay nagpapalubha sa panganib ng pagdulas. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ko ay tila ba paglalakad sa isang manipis na sinulid. Nang makalapit ako, nakita ko ang mukha ng sanggol, maliit, maputla, at naghahanap ng init. Sa sandaling iyon, hindi ko naisip ang pagtataksil ni Luna o ang kasamaan ni Damian. Ang tanging naroon ay ang aking hangaring protektahan ng batang ito, kahit na hindi ko siya kaano-ano. Luna, tingnan mo ang bata. Pagsusumamo ko, ang aking boses ay basa ng luha at ulan. Siya ay buhay. Siya ay may kinabukasan. Huwag mong hayaang ang huling alaala mo sa mundong ito ay ang pagpaslang sa isang anghel. Ibibigay ko ang lahat. Ang pera, ang lupa. Basta ibigay mo lang siya sa akin ng ligtas. Napatigil si Luna. Nakita ko ang panandaliang paglambot ng kanyang ekspresyon, isang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man niya maiabot ang bata, ang tunog ng pagdating ng mga sasakyan ng pulis sa ibaba ay nagpabalik sa kanyang galit. Huli na, Alba. Sabi ko sa'yo, walang mananalo.
Sigaw niya. Mabilis akong sumunggab at niyakap si Luna, kasabay ng pagkuha ko sa bata mula sa kanyang nanginginig na mga bisig. Nagpambuno kami sa gitna ng basang sahig. Ang aming mga hininga ay naging mabilis at magulo. Sa gitna ng aming pagbubuno, naramdaman ko ang pagkawala ng timbang ni Luna patungo sa gilid ng balkonahe. Nakahawak ako sa kanyang kamay. Ang aking kabilang braso ay mahigpit na nakayakap sa sanggol na ngayon ay tahimik na sa aking dibdib. Nakabitin si Luna sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa ibaba. Alba, tulong! Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga. Huminga ako ng malalim. Ang bawat kalamnan ko ay tila ba mapapatid sa bigat. Pinilit kong hilahin siya pataas, ngunit ang ulan at ang dulas ng semento ay hindi naging panig sa akin. Ang bawat segundong lumilipas ay tila ba isang pinal na paalam. Nailigtas si Luna ng aking mga tauhan na mabilis na nakarating sa balkonahe, ngunit ang kanyang diwa ay tila tuluyan ng bumitaw sa realidad. Habang inilalayo siya ng mga awtoridad, tumigil siya sa harap ko at tumawa ng mapait. Isang tunog na nagpabundol ng kaba sa aking pagkatao. Akala mo ba ay tapos na, Ate Alba? Wika niya habang inilalagay ang posas sa kanyang mga kamay. Hindi mo ba alam? Si Damian, hindi siya nabubulok sa kulungan. Nakalaya na siya kaninang umaga dahil sa kakulangan ng ebidensya sa isang kaso. At sa pagkakataong ito, hindi lang lupa ang kukunin niya sa iyo, kundi ang lahat ng taong mahal mo. Napatigil ako sa gitna ng pasilyo, yakap-yakap ang sanggol na himbing na sa pagtulog. Ang lamig ng hangin mula sa labas ay tila ba naging isang babala ng isang mas malaking unos na paparating. Nakalaya si Damian. Paanong nangyari iyon? Habang pinagmamasdan ko ang munting mukha ng batang nasa aking bisig, naramdaman ko ang isang panibagong uri ng takot. Ang laban na akala ko ay tapos na, ay tila ba nagsisimula pa lamang sa isang mas madilim at mas malupit na yugto. Ang katahimikan ng gabi, pagkatapos ng bagyo ay tila isang mapanlinlang na kumot na bumabalot sa buong Hacienda Galvez. Hawak ko ang sanggol na himbing na sa pagtulog. Ang bawat hininga nito ay tila isang munting himig na nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit sa likod ng bawat anino sa pasilyo, nararamdaman ko ang isang presensyang hindi dapat narito. Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa nakabukas na bintana ay nagdadala ng amoy ng sigarilyo, isang tatak na tanging si Damian lamang ang gumagamit. Ang ganda ng tanawing iyan, Alba. Para kang isang tunay na ina, kahit na alam nating pareho na hiram lang ang batang iyan. Ang boses ni Damian ay nanggaling sa dilim ng aking silid-aklatan. Nang dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino, nakita ko ang kanyang hitsura. Wala na ang kislap ng kanyang mga mamahaling barong. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng desperasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, naroon pa rin ang mapanuyang ng ngiti na tila ba siya pa rin ang may hawak ng aking kapalaran. Paano ka nakapasok dito, Damian? Mahinahon kong tanong, habang dahan-dahan kong inihihihiga ang bata sa kuna at sinisiguradong malayo siya sa anumang panganib. Ito ang bahay ko, Alba. Nakalimutan mo na ba? Ang bawat sulok ng mansyong ito ay pundasyon ng aking pangalan. Wika niya habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila ba tunog ng orasan na nagbibilang ng aking huling sandali. Nakalaya ako dahil hindi sapat ang mga dokumentong ibinigay mo. Pera lang ang kailangan, Alba. At ngayon, narito ako para bawiin ang sa akin. Tumayo ako nang tuwid sa harap niya. Hindi na ako ang babaeng nanginginig sa takot 10 taon na ang nakalilipas. Wala ka nang babalikan dito, Damian. Ang bawat ektarya ng lupang ito ay isinumpa na ang pangalan mo. Talaga ba? Tumawa siya.
Isang tunog na tila ba pagkiskis ng kalawang sa bakal. Ibigay mo sa akin ang transfer documents na pinunit mo nung huling hapunan. Ibigay mo sa akin ang access sa secret offshore accounts ng pamilya mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang batang iyan ay hindi aabot sa kanyang unang kaarawan. Isang tawag ko lang, Alba, at mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit pinanatili kong matatag ang aking paningin. Akala mo ba ay wala akong inihanda para sa pagbabalik mo? Alam ko ang bawat galaw mo, Damian. Mula noong lumabas ka ng kulungan, bawat hakbang mo ay binabantayan. Kinuha ko ang isang maliit na recorder mula sa aking bulsa at inilapag ito sa mesa. Alam mo ba kung ano ang laman nito? Hindi lang ito tungkol sa tax evasion o sa pakikipagrelasyon mo kay Luna. Ito ang huling pag-uusap ninyo ng doktor ni Papa. Noong gabing atakehin siya sa puso. Ang mukha ni Damian ay biglang nagbago. Ang kulay nito ay naglaho at napalitan ng isang maputlang abo. Anong sinasabi mo? Alam ko na, Damian. Ang boses ko ay tila ba hatol ng langit na bumabagsak sa kanya. Nilason mo ang gamot ni Papa. Pinalitan mo ang kanyang maintenance pills ng isang bagay na unti-unting sumisira sa kanyang puso upang makuha mo ang hasyenda ng mas maaga. Itinago ito ni Tia Sol sa loob ng maraming taon dahil sa takot sa iyo. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay wala nang kinatatakutan. Sa labas, narinig ko ang mahina at dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan sa graba. Hindi na ito ang mga asul at pulang ilaw ng pulisya lamang. Ito ang mga sasakyan ng National Bureau of Investigation na may hawak na warrant para sa murder. Isang kasong walang piyansa. Huling pagkakataon na ito? Damian, wika ko habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang kurap. Sumuko ka na. Ang bawat ebidensya, ang testimonya ni Tia Sol at ang labi ni Papa na ipinasuri ko muli, lahat ay tumuturo sa iyo. Nawalan ng lakas si Damian. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Nang pumasok ang mga awtoridad sa silid, walang anumang laban na nangyari. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang mga kamay ay ang huling tunog ng kanyang paghahari. Bakit, Alba? Binigay ko naman sa iyo ang lahat. Bulong niya habang hinihila siya palabas. Binigay mo sa akin ang lahat, maliban sa katotohanan at respeto. Sagot ko. At sa huli, ang katotohanan ang kumuha ng lahat sa iyo. Nang muling bumalik ang katahimikan sa mansyon, nilapitan ko ang kuna ng bata. Dinampot ko siya at naramdaman ang init ng kanyang katawan sa aking dibdib. Tumingala ako sa portrait ng aking ama na nakasabit sa dingding. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan, tila ba nakita ko ang isang bakas ng nangiti sa kanyang mga labi. Ang gabi ay natapos nang may panibagong pangako. Ang bawat sakit, ang bawat pagtataksil, at ang bawat luhang pumatak ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tuluyan nang natapos. Sa aking mga bisig, ang sanggol ay muling huminga ng malalim, isang simbolo ng pag-asa at bagong simula na kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang banayad na agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Ang Hacienda Galvez, na dati ay nababalot ng tensyon at mga lihim, ngayon ay isa ng malawak na hardin ng kapayapaan na binansagan naming tahanan ng pag-asa. Ang bawat puno ng mangga at bawat ektarya ng palayan ay tila sumasayaw sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Isang buhay na saksi sa muling pagsilang ng lupang ito at ng babaeng nag-aalaga rito. Nakatayo ako sa balkonahe, bitbit ang isang tasang mainit na tsokolate. Ang aking mukha sa salamin ay hindi nakakikitaan ng mga luhang dulot ng pait. Sa halip,
Ang mga maliliit na guhit sa gilid ng aking mga mata ay tanda na ng mga tawang ibinahagi ko sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Wala nang asul na kwintas na sumasakal sa aking leeg. Tanging niyang isang simpleng locket na naglalaman ng litrato ng aking ama at ng batang nagpabago sa aking buhay. Si Gabriel, ang sanggol na dati ay hiram ko lamang mula sa gitna ng bagyo. Ngayon ay isang masiglang 5 taong gulang na batang lalaki na tumatakbo sa gitna ng mga bulaklak. Hindi man siya nanggaling sa aking sinapupunan, bawat tibok ng kanyang puso ay nakaugat sa aking kaluluwa. Siya ang sagot sa bawat dalangin ko noong mga gabing itinuturing ko ang aking sarili na baog at walang silbi. Natutunan ko na ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng sakripisyo at lawak ng pag-unawa. Paminsan-minsan, nakakatanggap ako ng balita tungkol sa mga taong nagtangkang sumira sa akin. Si Damian ay nananatili sa likod ng mga rehas kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kasalanan. Wala na ang kanyang yaman, wala na ang kanyang yabang. Tanging ang katahimikan ng pagsisisi ang natitira sa kanya. Si Luna naman ay nasa isang pasilidad kung saan ang kanyang diwa ay tila nakulong sa isang mundong siya rin ang gumawa. Hindi ko na nararamdaman ang puot o ang pagnanais na makaganti. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba sa tabi ng daan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kalayaan. Ang aming mansyon ay hindi na lamang isang bahay para sa akin. Ito ay naging silungan ng 10 iba pang kababaihan na dumanas ng katulad na pait ng pagtataksil. Sa bawat hapunan, ang aming hapagkainan ay puno ng kwentuhan at tawanan. Dito, ang bawat isa ay may boses. Dito, ang bawat isa ay mahalaga. Itinuro namin sa isa't isa na ang pagkabasag ng isang puso ay hindi katapusan ng mundo, kundi isang pagkakataon upang bumuo ng isang mas magandang sining mula sa mga piraso nito. Sa aking pakikipagtulungan, doon kay Mr. Santiago, ang hacienda ay naging modelo ng organic farming sa buong probinsya. Ngunit higit sa kita, ang pinagmamalaki ko ay ang mga scholarship na ibinibigay namin sa mga anak ng aming mga manggagawa. Ang pangarap ng aking ama ay hindi lamang nagpatuloy, ito ay lumawak at nagbunga ng higit pa sa inaasahan ko. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang bango ng bagong aning palay na dinala ng hangin. Napatingin ako sa aking mga kamay. Magaspang pa rin ang mga ito. May mga bakas pa rin ng pagtatrabaho. Ngunit para sa akin, ito ang mga kamay ng isang reyna. Isang reynang hindi nangangailangan ng hari upang itayo ang kanyang kaharian. Ang aking tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng alahas o lawak ng lupain, kundi sa kapayapaang nararamdaman ko sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata sa gabi. Lumapit sa akin si Gabriel, hingal na hingal at may dalang isang maliit na dilaw na bulaklak. Inabot niya ito sa akin nang may pinakamalapad na ngiti. Para sa iyo, Mama. Kasing ganda mo po ang bulaklak na ito. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang bango ng kanyang buhok ay tila ba isang banal na pagpapala. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aking muling pagsilang ay ganap na. Ang bawat sugat ay naging pilat ng karangalan at ang bawat hikbi ay naging isang awit ng pasasalamat. Para sa mga nakikinig na tila nawawalan na ng pag-asa sa gitna ng pagkakanulo, tandaan ninyo, ang gabi ay maaaring maging madilim at mahaba, ngunit ang bukang liwayway ay hinding-hindi magpapabaya. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ikaw ang may-ari ng iyong kwento at sa bawat pagtatapos, laging may nakalaang isang mas magandang simula. Ang pangalan ko ay Alba Galvez, isang babaeng minsan ay nawalan ng lahat, ngunit natagpuan ang sarili sa gitna ng mga abo. At ngayon, ako ay malaya.